Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saan na tayo mga kapatid? Naalala niyo pa ba tayo na-stop? Sa page 45 po, 46. ang pagsunod sa sunnah. Tapos na tayo dito? So dito na tayo? Okay, dito. Yan po. Sino ang gustong magbasa? Ako na, Ustad, present. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumera, present. Ella Sumera. Asan na pagsunod? Ang pagsunod, asan na? Teka lang, Ustad, alakihan ko. Ang pagsunod sa sunnah. Una, ang pangalawang kondisyon upang ang gawaing mabuti ay tatanggapin, kinakailangang ito ay nakasunod sa sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa salaysay ni Aisha radhiyallahu anha na sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino-sino ang gumawa ng bago na hindi sa gawain naming ito sa reliyong Islam, tunay na siya ay hindi tanggap. Okay. At sa salaysay, okay na yun, Ito Ustad? muna. Okay po. So dito, ang pangalawang kondisyon upang matanggap ang gawaing mabuti, ang gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang gawaing may koneksyon sa reliyong Islam, kailangan ito ay nakasunod sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, naaayon sa gawain ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ang basihan natin? Ang basihan natin, qala, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, sinuman, ang sinuman, ahdatha, gumawa ng gawaing bago, fi amrina, sa relihiyong Islam, ma laysa minhu, na hindi naman inutos sa kanya ng Islam, na wala naman siyang basihan, fawarad, ito ay hindi tatanggapin sa kanya, bagkus magkakasala pa siya. Yun ang problema doon. Hindi natatanggapin sa iyo, ang problema ay magkakasala ka pa. Kasi sa ibang hadith, yung hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ang lahat ng gawaing bago ay kaligawan at ang lahat ng ligaw na gawain, ito ay ikakapasok sa paraiso, sa impyerno. So kung makikita mo, fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ang lahat ng gawaing bago sa Islam, ibig sabihin walang basihan o hindi inutos ng Allah, hindi rin inutos ng propeta, ito ay kaligawan. Ibig sabihin ligaw na landas. Hindi ito ang tamang landas. And then anong kasunod? At ang lahat ng kaligawan, ibig sabihin yung ligaw na landas, ito ay ikakapasok mo o ikakapasok kung sino man ang gumawa nito sa loob ng impyerno. Kaya dapat tayong mag-ingat. And then at salaysay ni Imam Muslim,
Ano? Ella Jopelin? Okay, Ustad. At sa salaysay ni Imam Muslim, sino-sino ang gumawa ng isang gawaing bago na hindi sa gawain naming ito, reliyong Islam, tunay na siya ay hindi tanggap. Okay. Sa Ibig baba, sabihin, Ustad? hindi tanggap, hindi tatanggapin ang gawain niya. Okay. So dito, walang connection to sa mga cellphone. Baka mamaya sabi mo, wala namang cellphone sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi kasali ang mga bagay na hindi naman tungkol sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Baka sabihin nyo yung mga sasakyan, wala namang sasakyan, sabi mo mga taxi sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Or baka sabihin mo yung mga eroplano, ibig sabihin gawaing bago din yan. Hindi siya gawaing bago dahil ito ay hindi walang connection sa Islam. So, continue mo. Para matanggap ang matuwid na mga gawain ito ay itinakda na ang dalawang sumusunod na mga kondisyon ay dapat na masunod. Una, ang mga layunin habang ginagawa ang gayong mga gawain ay kailangang para sa kapakanan ng Allah subhanahu wa ta'ala lamang ng walang pakitang tao o makakuha ng papuri o katanyagan. So, yun ang una. Pangalawa, Kung gumawa tayo ng gawaing mabuti, ng ibada, kailangan ginawa natin yun, walang ibang dahilan kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Para makakuha ng reward galing sa Allah, para kaluguran tayo ng Allah, para hindi tayo parusahan ng Allah. So, ang tawag doon, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang dahilan, ang gayong mga gawain ay kailangan na gawin ayon sa sunnah ng mensahero sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad bin Abdullah, ang huli sa mga propeta at mga mensahero. Isinalaysay ni Aisha radhiyallahu anha, ang mensahero sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, kung sino man ang lumikha ng anuman na wala sa ating relihiyon, ang kaisahan sa Islam, kung gayon, ang bagay na iyan ay hindi dapat tanggapin. Okay, so makikita natin dito ang pangalawa, yun na ay ang pagsunod. Gagawin mo ito tulad ng paggawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa pagsasala, gawin mo ang pagsasala tulad ng pagsasala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa pag-aayuno, gawin mo ang pag-aayuno tulad ng pag-aayuno ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito, hindi mo to makukuha kung hindi mo dadaanin sa aral. So kung hindi mo pag-aralan, hindi mo makukuha kung paano ito ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. And then sinabi pa, kung sino man lumikha ng anong bagay na wala sa ating reliyon, gumawa siya ng bago. And then, ang kaisahan sa Islam, kung gayon, ang bagay na ayan ay hindi dapat natanggapin. So hindi tatanggapin talaga yan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi para sa kanya. Hindi siyang dahilan bakit mo ginawa. At hindi rin ito ginawa tulad ng paggawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So nakasalalay ang dalawang bagay. Ang una, o isa sa dalawa na to ang mawala, hindi na agad tatanggapin ang ating gawain, ang ating pag-ibada, ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, pangalawa, inutusan tayo ng dakilang Allah na sumunod sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At kung ano man ang ibinigay ng mensahero Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inyo, kunin ito, at kung ano man ang kanyang ipagbawal sa inyo, magpigil o umiwas mula dito, mula sa surah Al-Hasyr, kapito. Okay, so sa ikapitong sura ng Hasyr, sinabi ng ating Allah, sinabi ng ating Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. At kung anuman, mismong Allah nag-order sa atin, ang ibinigay ng mensahero, kung anuman ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, anuman ang in-order niya,
Ano man yung command na pinagawa niya sa atin, kunin natin ito, gawin din natin ito. At kung ano ang ayat kanyang ipinagbawal, ayaw niyang ipagawa, huwag niyong gawin. So pag sinabi niyang huwag gawin, anong gawin natin? Magpigil, umiwas mula dito. So lumayo tayo. So ganun, kahalagahan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, part siya ng reliyong Islam. Kasi kung ano ang inutos niya gawin natin, kung ano ang pinagbawal niya ay kailangan nating layuan. And then continue. Hindi nararapat para sa isang mananampalataya, lalaki o babae, kapag ang Allah at ang kanyang mensahero sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos ng isang bagay na sila ay magkaroon ng anumang opinyon sa kanilang pagpapasya. At sino man ang hindi sumunod sa Allah at sa kanyang mensahero sallallahu alaihi wasallam, siya katotohanan ay nasa malinaw na maling daan mula sa Surah Al-Ahzab 36. Okay, so dito sa pangalawang aya, sa pangalawang verse, sinabi ng Allah, wa ma kana lil mu'minin, at hindi nararapat sa isang mananampalataya na lalaki, wala mu'mina, ganon din sa mga babae. Kung mayroon siyang paniniwala, pananampalataya, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kapag mayroon nang ibinaba na utos ang Allah subhanahu wa ta'ala at saka ang kanyang propeta, an yakuna lahum khiyara, yung magkaroon pa sila ng pagpipilian min amrihim. Ibig sabihin, ang totoong mananampalataya, lalaki at babae, kapag alam nila na yan ay order galing sa Allah at galing sa propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi sila nagdadalawang isip na sundin ito. Hindi sila nagdadalawang isip na sundin ito. At sinabi pa ng Allah, wa may ya'sillaha, at ang sino man sumuway, ayaw sumunod sa utos ng Allah, wa rasulahu, at sa sunod sa utos ng kanyang propeta, faqad dalla dalalan mubina. Katotohanan siya ay naligaw na ng landas. Malinaw na siya ay naligaw na ng landas. So, Ustad, sorry sa Ustad murtad ba yun yun na yung murtad, Ustad? Wala na sa Islam? hindi, Ganun, depende Ustad. pa yun. Sorry. Hindi pa siya Okay, matatawag na murtad. Depende pa yun kasi kung ganito yan. Sa Islamic, kung halimbawa leader ng mga Muslim sa community na yan o mga scholar natin, anuin pa siya, tatanungin pa siya tungkol sa paniniwala niya. Kung ngayon, kung aabot yung paniniwala niya yung sobra-sobra na talaga, doon siya magiging murtad. Pero hindi automatically yun, okay? Nakuha mo yun, Jepelin? Okay, Ustad. Hindi yun Opo, Ustad. automatic na maging murtad. Meron pa yung mga ruling. Kaya bilang isang Muslim, hindi rin tayo basta-basta na magsabi na lang sa kapatid nating Muslim, "Oh, ikaw murtad ka na ha? Kasi ganito nang ginagawa mo ganito." Hindi. Bawal tayo maging mapanghukom. Kailangan lahat idaan sa tamang proseso. Hayaan natin yung mga maalam natin, sila ang pupunta doon at saka imbestigahan siya tungkol sa paniniwala niya, ganito. Okay, sabihin, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung totoong kayo ay nagmamahal sa Allah, kung gayon sumunod sa akin, sundin ang Quran at ang aking sunnah, mga sinabi at ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamahalin kayo ng Allah. Mula sa Surah Al-Imran 31. Okay, dito naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Kul in kuntum tuhibbunallah." Sabihin mo, O Muhammad, kung mahal nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila, kung mahal ninyo ang Allah, fattabi'uni, sumunod kayo sa akin. Gumawa kayo ng ibada kung paano ko ginawa. Sundin nyo kung ano ang ginawa ko pag ibada ang pinag-usapan. Kapag pagsamba ang
pinag-uusapan. Nag-start sa page 44. Hindi. Page 45. Pagsunod sa sunnah. Okay, so dito makikita mo ang totoong pagmamahal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ay nakasalalay ito kung paano ka masunurin sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung paano mo ginagaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, doon mo masusukat ang totoong pagmamahal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon siya. So kung totoong mahal natin ang Allah, ulitin ko, kailangan sundin natin ang gawain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailangan natin gayahin ang mga ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, hindi natin malalaman ang mga pinaggagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung hindi natin pag-aralan. Yun ang yun ang maging dahilan kaya ang ibang mga tao iba-iba yung mga gawain natin pagdating sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nga ang ibang mga tao ginawa nila o hindi nila alam kung paano yun ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi nila alam kung paano ang pagsasala ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi nila magagawa tulad yung pagsasala nila magkaiba. Hindi sila magkaparehas ng pagsasala ng propeta sallallahu alaihi wasallam kasi hindi nila alam. Gayon din sa pag-ayuno. Kaya hindi pare-parehas yung style kung paano pag-ayuno natin dahil din hindi nila alam yung iba sa atin, hindi nila alam kung paano nag-aayuno ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So sa lahat ng gawain kapag ang target halimbawa, Muslim dito sa UAE, Muslim sa Pilipinas, Muslim sa iba't ibang bansa, pare-parehas ang goal nila, ang gusto nilang gawin ay kung paano ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat tayo magkakaisa. Magkakaisa tayo. Bakit tayo magkakaisa? Dahil isa lang ang gawain ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So magiging uniform ang lahat ng gawain natin. Ngayon, bakit hindi naging uniform? Bakit nag-iba-iba yung mga gawain natin sa iba't ibang bansa? Dahil ang iba lumihis na, hindi na tulad ng paggawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, yun lang ang summary ng topic natin ay kailangan kung gusto mo tanggapin ang iyong pagsamba sa Allah, andyan sa iyo ang ikhlas. Pagka-ikhlas, anong ikhlas dyan? Anong sinang pagka-ikhlas? Lahat ng ginagawa. Kaisahan ng Allah para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaisahan ng Allah. Okay, lahat ng gawain mo para sa kaisahan ng Allah o para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangalawa, naaayon ito, ang gawain na yan. Sa gawa ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sunnah. Naaayon. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, marami ng mga discussion, talagang ang iba ayaw nang sumunod kung paano ito ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Naaayon sa gawain ng propeta. Yun ang nagiging problema sa panahon natin ngayon. Naayon sa gawain ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, next. Mukhtasar. Dito natin sa Arabic. Ang pangalan ng book na gagamitin natin ay Mukhtasar Hilya Talib Al-Ilmi. Ang next na pag-aaralan natin, mabasa mo ba yan, Jopelin?
Wag na Ustad, baka magkamali pa ako. Wala namang problema. Kaya nga tayo nandito. Sige, kaya mo ba? Wag na Ustad, masyadong nga ba to Ustad? Okay. Ang ibig sabihin ng mukhtasar, sino pa basahin natin? Andito ba sino pangalan nun? Yala Zadik. Pakibasa nga Zadik. Assalamualaikum Ustads. Waalaikumsalam. Saan po Ustads? Itong Arabic natin. Ay, hindi ko pa mabasa Ustads. Hindi pa? Ang Okay. hirap kasi pag hindi kompleto yung ano niya, harakan niya Ustad eh. Nandiyan na, nilagay. Ay, ito ba sa Assalamualaikum. Ustad? Ito? Ano to? Maktasaru? Maktasaru. Iliyati? Talibil? Ilmi? Oh, Yan yun. siya, Ustad, yung etiquette o no? Yung seeking yung knowledge. So, ang ibig sabihin ng Kala ko yung mukhtasar, nandun sa baba. ang mukhtasar ay summary. And then, ang hilya, actually, literally, ang hilya is accessories. Yung mga ginagamit ng mga babae tulad ng mga necklace nila. So, ang tawag doon, accessories. Pero dito, kaninong mga accessories dito? Accessories ng mga mag-aaral. Talib ay mga mag-aaral. Yes. Ilm, knowledge, Ustad, ano? Ang ilm ay knowledge. Knowledge. So, isa sa accessories na kailangan meron tayo, walang iba kundi ang kaugalian Balik mo mamaya kasi kailangan ko o para sa mga pag-uugali. Kailangan natin ang tamang etiquettes. Ano yung tamang etiquettes na yun? Yun ang pag-aaralan natin. Hanggang ilang term yan. Pag-aaralan nyo lang etiquette bilang isang mag-aaral. Ang nagsulat sa kanya, si Allama, isang maalam, ang Allama, maalam, al-allamati, al-shaykhi, si Bakrin, ibni Abdullah Abu Zaid. Yan. Abu Zaid. So, li-shaykhi al-allama. Uy, bakit yan? Nang next ano niya, allama Bakrin ibn Abdullah. Yan ang pangalan ng author. And then, ang nag-summary sa kanya, ginawa niyang short, si Dr. Muhammad Ibn Fahad Fahad bin Ibrahim. Ibrahim. Yun Ano ang yan? Wa Ibrahim. Wa ba yan, Ustad? Wad'an. Okay, ganun lang. Al-Wad'an. Wad'an. Okay, dito na tayo. Chapter 1. Kinig mabuti. Adabu talib al-ilm fi nafsihi. Chapter 1. Al-fasl al-awwal, chapter 1. CH1. Mga katangian o karakteristik at talibi ng mag-aaral sa kanyang sarili. Nafsihi, sa kanyang sarili. Bilang isang mag-aaral, kailangan mayroon kang magandang pag-uugali una sa lahat sa iyong sarili. Okay, yun ang nyo dyan. Next, number 1, ating tatandaan
Al-ilmu ibadatun. Ang kaalaman, ito ay ibadah. Ang kaalamang Islam, ito ay ibadah. Ano yung sinang ibadah? Ano yung sinang ibadah? Sinong nakakaalam? Worship pananampalataya, Ustad? Worship, ibada? Pananampalataya. Pero meron pa siyang broad meaning. Sulat niyo dyan. Al-ibadatu Ibada. ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinatin. Ang tinatawag na ibadah, ito na yung meaning niya. Siya na ang lahat ng pangalan. Siya ng lahat, sakop niyang lahat ng pangalan. Sakop niyang lahat ng noun na ikalugod ng Allah, at gustong-gusto ng Allah, ikalugod ng Allah, gustong-gusto ng Allah. Ano pa ang next? Min aqwalin, salita man yan, wa af'alin, anong pangalawa? At gawain. And then, zahira. Anong zahira? Lantaran man yan. Nakikita man yan. Nasa public places man yan. Wa batina. Or nakatago man yan. Sa puso mo, or ikaw lang mag-isa, walang ibang nakakita kundi ang Allah, ang tawag doon batina. So ang lahat ng yan, ang tawag natin ay ibadah. Ulitin ko. Sakop niyang lahat ng pangalan. And then, anong kasunod niya? Sinulat mo ba, Jopelin? Opo, Ustad. Ang sakop ang lahat ng pangalan na ikalulugod ng Allah at gustong-gusto ng Allah, salita man yan at gawain, lantaran, o nakikita o nakatago sa puso mo. Okay. Yun na yun, Ustad. Lantaran man yan. Ibig sabihin, pwedeng public. Nakikita ng mga tao. Ang mahalaga, yan ay ikalugod sa'yo ng Allah. Or yung ikaw lang mag-isa, walang nakakakita. Ang mahalaga, ikalugod ng Allah. And then, gawain. Ibig sabihin, action. Part of your body ang gumawa. Or salita mo. Ang mahalaga, andoon yung kaluguran ng Allah at gustong-gusto ito ng Allah. Ang tawag dyan, ibadah. So, pag ginawa mo yan, nakapag-ibada ka na. Ngayon, pag sinabi dito, al-ilmu, ibadatun, ang kaalamang Islam ay ibada, ibig sabihin, sa bawat araw nyo dito, bawat Friday, nandito kayo, nakikinig, nagbabasa, nagsusulat, nagkakaroon kayo ng reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang sino man gumawa ng bawat ibada, nagkakaroon siya ng reward sa kabilang buhay. Huwag kang expect ng reward pag ikaw ay gumawa ng ibada. Huwag kang mag-expect ng reward dito sa mundo. Huwag. Kasi ini-expect mo lang ang na-reward, doon mo sa kabilang buhay makukuha ito. Tandaan nyo yun lagi. Ang pag-aaral nyo dito every Friday, hindi nyo lang alam kung gaano ito kalaking reward at makukuha nyo ang reward na to saan? Sa kabilang buhay. Hindi dito. Kaya wala kayong lugi sa pagbili nyo ng mga data. Every Friday, yung mga nasa Pilipinas, bumibili sila ng data para lang makapag-aral.
Hindi ito malaking kawalan, bagkus isa ito malaking negosyo. Na negosyo, makakamtan ng isang alipin ng Allah. Saan niya makakamtan? Sa kabilang buhay. Dahil ang kaalaman ay ibadah. Ang kaalaman ay isa siya sa klase ng pagsamba. Islamic knowledge, isa siya sa klase ng pagsamba. Tingnan natin. Aslu al-usul al-usuli. Al-usul. Foundation pa siya ng Al-usul. pinaka-foundation. Aslu al-usuli fi Fi hadihi. Dihi. Hiliyat. ano to? Hilyati Hilyati. Yun ang etiquette. Bal bal walikulli amrin. Walikulli. and then Amrin. Matlubin. Ilmuka biannal ilma ibadatun. okay. So sa lahat ng gawain mo, amrin, matlubin, na inutos sa'yo o ni-request sa'yo ng Allah na gawin, ang kaalaman mo, bi'annal ilma, katotohanan ng kaalaman, ito ay isang pagsamba. Wa alayhi ngayon, dahil ang kaalaman ay isa sa mga uri ng pagsamba, fa inna syarta al-ibadah, katotohanan ang requirement ng pagsamba, katotohanan ang requirement para maging pagsamba siya. Slow yung mata ko. Katotohanan ng requirement ng pagsamba, ang una ay ikhlasun niyya. Okay, bago tayo umupo sa mga laptop natin, kailangan natin muna i-purify ang ating intention, niyya. Ikhlasun niyya. May shadda yan dyan. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kailangan i-purify natin ang intention natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So bago pa tayo umupo, tanungin na natin ang ating sarili, bakit ako umupo dito? Tapos pag ang sagot dyan sa puso mo ay iba, kailangan mo yun i-change. Kaya ako nandito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para magkaroon ng reward sa Allah. Para maging close ako sa aking Panginoon. So yun ang kailangan intention na meron tayo. And then, subhanahu wa ta'ala. and then wa ta'ala Likaulihi ta'ala. Anong sinabi ng Allah? Wa ma umiru illa liya'bud. Sa surat Ustad, no? Wa ma umiru Suratul illa Bayyinah. liya'budullah. Ya. Mukhlizina lahuddin At hunafa. hindi ko sila inutusan at hindi sila nautusan illa except sambahin nila ang Allah, at hindi sila nautusan except sambahin nila ang Allah mukhlisina. Ano yung mukhlisina?
Ikhlas lillahi ta'ala, para kay Allah lamang. Lahuddina hunafa, at dyan sa reliyon ng Allah, sa Islam, at dyan sa reliyong Islam, hunafa. Andyan sa kanila ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At purely, ang kanilang reliyon ay Islam, at ang sinasamba nila walang iba kundi nag-iisa lamang na si Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang una. Kailangan nandyan sa atin ang intensyon, magandang intensyon. Ikhlas. Kasama din sa Niyya. magandang intensyon, mga kapatid, yung para mawala ang kamangmangan sa ating sarili. Para mawala ang kamangmangan sa ating sarili. Kasama rin sa mga magandang intensyon para maipalaganap natin ang ating natutunan sa mga malapit sa atin, mga relatives natin. Kasama rin yung mga kaibigan. Kasama rin sa magandang intensyon. Okay, next. Sa hadith naman, وفي الحديث إن وفي الحديث أن النبي قال إن Okay. Anong sabi niya? Innamal a'malu binniyat. Nabanggit na natin to. Katotohanan ng intensyon, katotohanan ang lahat ng gawain, innama al-a'mal, lahat ng gawain, merong intensyon. Mahaba ito yung hadith, nabanggit na natin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Magkakaroon ka lang ng reward kapag yung intention mo, ginawa mo ang ibada na yan, ang pagsamba na yan ay para kay Allah. So doon ka lang magkakaroon ng reward. So yun ang pangalawa. So bilang mag-aaral, kailangan yung pag-aaral mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala at walang ibang dahilan. Okay. And then, ano yung nasulat mo diyan, Jopelin? Wala, tumigil na ako, Ustad eh. Ang kalaman na isang uri ng pagsamba, ang katotohanan na, yun lang, ang requirement na pagsamba, kailangang ikhlas as sunnah. Doon lang ako tumigil, Ustad. Okay. Nakikinig ako sa iyo eh. Ikhlasun niya, yung intention mo, magandang intention, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Binasa natin yung mga dahilan. Una, sinabi ng Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa, at hindi ko sila nautusan o hindi sila nautusan except ang sambahin ng Allah ikhlas, walang ibang dahilan para sa kanya, and then purely ang kanilang reliyon ay Islam at wala silang ibang sinasamba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Andyan sila sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith naman, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Katotohanan ang lahat ng gawain merong intention, pero ang magkakaroon lang ng reward kapag ang intention niya ay para kay Allah lamang. Kaya niya ginawa ang pagsamba na yun. And then, fa in faqada, kapag nawala, fa in faqada al-ilmu ikhlasan niyya, kapag nawala dyan sa kaalaman, ang ikhlas, ang para kay Allah lamang, pag nawala yan, ang ikhlasun niyya, anong mangyayari? Intakala min afdalit ta'at ila ahattil mukhalafat. Subhanallah. Kapag wala dyan sa intensyon ng mag-aaral ang para kay Allah,
ang isang pinakamainam na gawain. Di ba ang pag-aaral? Isa siya sa pinakamainam na gawain. Magiging pinaka-worst. Magiging pinaka-worst na pagsuway. Magiging pinaka-worst na pagsuway ang mangyayari. Tingnan mo, wala lang doon yung ikhlasun niya. Magiging pinaka-malala, pinaka-worst na pagsuway ang magagawa mo kapag nawala yun. Wala shay'un yuhattimul ilm at walang nakakasira. Wala. At walang nakakasira. Shay'un. Wala shay'a. Yuhattimul ilm, nakakasira sa kaalaman. Walang bagay nakakasira ng kaalaman kundi yung tulad ng riya, mithlur riya. Tulad ng pakitang tao lang. Wat tasmi', magpaparinig-rinig. Magbabasa ka ng Quran para marinig ka ng kapwa mo na ikaw ay marunong magbasa. Nakakasira yun ng kaalaman. Hindi katanggap-tanggap ang iyong kaalaman kung nag-aral ka upang magpakitang tao lang. Kung nag-aral ka upang magparinig lang sa tao na magandang boses. Ganon, iba't ibang intensyon. Pero ang pinakamalaking problema na nakakasira sa ikhlasun niya, yung pakitang tao at pagpaparinig-rinig. Ngayon, kung meron tayong naramdaman sa ating sarili na meron tayo nito, mag-istighfar tayo. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. At humingi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng ikhlas. Bigyan tayo ng intensyon, na magandang intensyon. Ginawa natin yun, walang ibang hangarin, kundi ang makuha ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo nag-aral para makuha ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kaluguran na yun ng Allah magiging dahilan upang ipasok tayo ng Allah sa kanyang paraiso. Enough. Kapag nakuha na natin ang kaluguran ng Allah, yun ang magdadala sa atin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung ibang mga bagay. Hindi. Kahit gaano pa man kadami ang ginawa nating kabutihan, kapag hindi yan kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa rin yan maging dahilan upang makapasok tayo sa paraiso ng Allah. Kaya ang unang iwasan natin kapag tayo ay mag-aaral, ang riya at tasmi'. Ang riya, pakitang tao, and then ang tasmi', nagpaparinig ka para mapakinggan ka ng tao at makuha mo ang atensyon ng tao. Ganun ang tasmi'. Ang tasmi' from the word sami'a. So, naririnig ng tao na ikaw ay ganito, ganito, ganyan. Ang riya naman na makikita ng tao na ikaw ay ganito, ganito. So, yan ay nakakasira, mga kapatid, sa intensyon. Kung mayroon tayo ganyan, istighfar tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa Allah, at magdua tayo na palakasin, panatagin niya ang ating ikhlas. So, yun ang una. Wa alayhi, at dahil din dyan, faltazim, kailangan suot-suot mo to lagi, dala-dala mo lagi, faltazim, at takhallusa min kulli ma yushawwibu niyatak. Kailangan mo daw lumayo, iwasan ang lahat ng makakasira ng intensyon mo. Min kulli ma, iwasan mo ang lahat ng nakakasira. Yushawwib. Yushawwibu niyataka, ng intensyon mo. Fi sidqit talab.
Anong sidqit talab? Na ikaw ay totoong mag-aaral. Na seryoso ka mag-aral. Ipakita mo, patunayan mo sa Allah na seryoso kang mag-aaral. Na totoo ang iyong intensyon. Wala kang ibang alam kundi ang matutunan ang Islam. Kaya dito rin iwasan mo kahubbi zuhur. Iwasan mo rin yung laging ikaw ang bida. Pabida. Ano to? Pabida? Ang tawag doon? Pabida ba yun? Iwasan mo yun. Na meron kang intensyon, kaya ka nag-aral para maging bida ka sa lahat. Para ikaw ang pinag-uusapan ng lahat. Yun ang hubbi zuhur. So yun daw ang dapat ding iwasan. Wat tafawuq alal aqran. Iwasan mo rin na ang intention mo, kaya mo ginalingan ng pag-aaral, kaya ako mag-study ng maayos. Para akong pinaka-top, akong top 1. Iwasan mo yun. Kailangan palitan mo, kaya ako nag-aral, nagsipag, para makakuha ako ng reward, para malugod sa akin ang Allah subhanahu wa ta'ala. And then, kapag nag-top ka, alhamdulillah. Kung baga yun, tabi lang yun. Second option lang. Kung nakuha mo yun, alhamdulillah. Kung hindi, alhamdulillah. Pero ang main priority mo is ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan daw. Nakuha, hindi masama kung nag-top ka. Hindi yung problema. As long as ang unang intention mo ay para makuha ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa mong lahat para malugod sa iyong Allah. And then, hindi mo na mamalayan, pagdating end of the term, ikaw ang napiling top 1. Alhamdulillah. Hindi masama yun. Pero yung intention mo from the start, nag-study ka, nagsipag ka, para lang maging top, hindi maganda yun. Kailangan from the start, ang intention natin ay for the sake of Allah, and then kinalaunan, hindi mo namalayan, hindi mo inaasahan, yung pala nag-top ka. Alhamdulillah. Maganda yung ganun. Basta importante andyan sa yung ka-ikhlas, and then saka na yung mga makamundong bagay na yun. Wa fa inna hadhihi wa amsaluha idza syabatin niyya. Ang mga binanggit nating example, kapag yan ang una, yan ang pumasok sa isip natin, yan ang priority natin, yan ang intention natin, afsadat, masisira niya ang niya natin. Sisirain niyang ibada natin. Wala kang makukuhang reward galing sa Allah sa kabilang buhay. Nakuha? Wala kang makukuhang reward sa kabilang buhay kapag gano'n ang intensyon mo. Wa dhahabat barakatul ilm. Subhanallah. Kapag gano'n, mawawala sa iyo ang blessing ng kaalaman, ang barakah. Mawawala sa iyo ang essence ng kaalaman. Mawawala sa iyo ang barakah ng kaalaman. Bakit? Dahil ang gusto mo lang talaga is zuhur, sumikat, mapag-usapan. And then ang gusto mo lang maging top. Ngayon, nakuha mo na. Pag nakuha mo na, mawawala na dyan sa iyo ang mga iba't ibang magagandang gawain pa. Tulad ng pag-implement sa kanya, i-apply mo ang kaalaman mo, mawawala din sa iyo ang i-preach mo ang kaalaman mo, dahil enough na, nakuha mo na. Nagiging sikat ka na, nagiging top ka na, so wala nang next. Kasi ang kaalaman kasi mga kapatid, ating tandaan, alamin natin, ang kasunod nun, i-implement natin sa ating sarili. Ang pangatlo, i-preach natin, palaganap. At ang pang-apat, kailangan natin magsabar sa kaalaman o sa mga pangungutya ng mga tao.
So, nandoon ang kaalaman, application sa sarili, o implementation sa sarili, at pangatlo, ipalaganap ito. Ngayon, kung meron ka na, ang intention ng isang tao ay para sumikat lang, enough. At least, pag nakuha niya ng dalawang ito, nag-top na siya, sumikat na siya, wala na yung dalawa. Maiiwan na niya yung implementation at maiiwan na niya ang tawag dito, maiiwan na niya yung pagpapalaganap. Pero pag andyan sa kanyang ikhlas, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy. And then, وَلِهَذَا يَتَعَيَّنَ عَلَيْكَ أَنْ تَحْمِيَ نِيَتَكَ. Nang dahil dyan sabi niya, kailangan mo proteksyonan ang inyong intensyon. Kailangan mo proteksyonan ang intensyon mo min shawbil irada sa sa mga desire, sa mga kagustuhan, ligayrillah, na hindi para kay Allah. Kailangan mo yun. Bal tahmil hima, tulad ng pag-protect mo sa pinakamahalagang bagay na meron ka. Ganun mo daw siya proteksyonan. Proteksyonan mo ang intention mo tulad ng pag-protect mo sa mansion mo. Tulad ng pag-protect mo saan? Sa mansion mo. Di ba isa sa mga mayayaman, sa mga king, isa sa mga mahalagang bagay sa kanila yung proteksyonan ang kanilang palasyo o ang kanilang kung saan man sila Ari-arian. ari-arian, ganyan. So sa ating mga mag-aaral, proteksyonan mo ang intention mo na hindi ito na mahaluan ng ibang Isipan or intention. Iba-ibang intensyon intention. na hindi maganda. So yun mga kapatid, Hindi ka hanggang dito lugod-lugod. lang tayo. Ito ang natin, hanggang dito muna tayo mag-stop. I-review nyo na lang kung halimbawa man, tawag dito, meron kayong na-miss, hindi nyo na-take note. And then, pwede na kayo mag-start ng quiz nyo. Attendance quiz. Assalamualaikum Ustad. Sarado ka na yung Facebook Ustad? Pakisara na bro.